Everybody say praise the Lord. Let us read Deuteronomy chapter 8 verse 2. Praise the Lord. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Yes. So this is the continuation ng mensahe kanina. 'Di ba ang mensahe kanina from captivity of Egypt, then freedom, pagkatapos dinala sila doon sa Red Sea, baptism, after that wilderness to be tested. Ito na ang wilderness, nakarating na sila. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. What is the purpose? To humble thee. What else? To prove thee. Ano pa? To know what is in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. So ito na ngayon yung buhay natin, no? After we are being baptized, then nandito na ngayon tayo sa environment na tinatawag na wilderness para tayo subukin, para tayo i-prove kung susunod ba tayo o hindi sa kanyang banal na salita. So it is now time for us to prove unto the Lord that we will obey His words. Ito na yung panahon natin na ipakita at ipatunay sa ating buhay na Diyos na ating susundin ang kanyang mga kautusan. Praise the Lord! Praise the Lord. Sapagkat after this, wala na. Jordan River na, kamatayan na. Kung what if, kung di natin magawa ito dito sa wilderness na i-prove natin what is good and acceptable and perfect will of God. Tapos mga matay na ta. After that judgment na. Ay kung hindi tayo karapat-dapat na matanggap sa kanyang kaharian, saan kaya tayo pupunta? So this is now our chance. This is now our time. This is now our moment to prove na gagawin natin ang commandments ng ating Panginoong Diyos. So we can say that we are so blessed. Bakit? Dahil inilagay tayo sa tinatawag na stage for our test. Di ba yung mga tao mag-aral ng 4 years, 5 years na course, tapos ine-expect nila na mag-board exam sila? Di ba pag matapos sila mag-graduate sa kanilang kurso, masaya sila kasi palapit na sila eh. Board exam na eh. So before the board exam, hindi nila yan gina-take for granted, hindi. But they are preparing themselves. Kaya nagre-review. Karamihan, nagre-review talaga for the preparation. So ganoon din sa buhay natin. Do we prepare sa mga pagsubok na daranasin natin na dapat napasahan natin? Of course, we must. Praise the Lord. Kasi after pasahan natin itong lahat ng mga bagay na ito, wala na. Tatawid na tayo sa Jordan River. Mapoposes na natin ang land of promise. Kaya, therefore, sinabi dito, thou shalt remember all the way that the Lord God, thy God led thee these 40 years in the wilderness to humble thee and to prove thee and to know what is in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or no. So ano ngayon ang ating feeling? Ano ngayon ang ating magiging damdamin na nandito na tayo ngayon sa wilderness at sinusubok na tayo ng Diyos? Are we sad or happy? Ang tao na nag-graduate ng kurso niya and he is pursuing ang kanyang magiging professional na siya. Di ba? Happy siya, nag-graduate na siya. And he is about to take the board exam. Di ba happy siya na mag-prepare siya sa sarili niya because parang hindi na niya mahintay na ma-prove niya sa mundo na kaya niya ipatunay na karapat-dapat siya. Tawaging engineer, so-inso, doctor, so-inso, nurse, registered nurse, or whatever.
electrical engineer, civil engineer, mechanical engineer. Di ba? Ganun yan. So ganun din sa buhay natin. Tapos na tayo sa baptism. Gilagay na tayo sa wilderness para paghandaan natin itong ating hinaharap na test. Para ipatunay natin, excited na tayo na ipapatunay natin sa Kanya that we really love Him. Ipatunay natin sa Kanya that we really keep His commandments. Sapagkat after ma-prove natin ito, we will be crossing the Jordan River. Kaya we must be happy. Praise the Lord. Basahin natin yan. James 1:2-4. Praise the Lord. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Yan. Nasa final stage na tayo before receiving the great reward from our God, before receiving the great honor, before receiving the glorification from our Heavenly Father, before receiving the redemption. Malapit na ito. Kaya sinabi diyan, mga kapatid, ibilang ninyo ang lahat na ikagagalak pag kayo ay sinusubukan na maraming mga pagsubok o kaya temptasyon. Alamin nito, itong bagay na ito, sumusubok ito sa inyong pananampalataya. At kailangan yung pananampalataya ninyo, meron na itong kalakip na magbibigay sa inyo ng patience. At ang patience na ito, dapat meron itong perfect work. Para sa ganon, hindi na kayo magkukulang ng ano paman at wala na kayong kulang. Complete na kayo. Ready for the rapture, ready for the first resurrection, ready to meet our Lord, ready for that graduation. Graduation natin, alam mo yung graduation natin? Pag first resurrection. Ano pa? Pag-meet natin sa Kanya in the air, kung buhay ka. Yun na yung mag-graduate ka. Kasi after that, pag makasama ka na dyan, wala na, no turning back na. Sinabi dyan sa Bible, you will be ever with the Lord. Whatever events may occur sa ating existence with the Lord, safe na tayo. Second, death has no more power against you. Tapos na. Kaya, nasa stage tayo ng wilderness. Count it all for joy. No? Ibilangin natin ito for joy. Kasi ano na nag-graduate na tayo sa mga proseso ng paglilinis ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, sinusubok na lang tayo ng Diyos whether we will keep His commandments or not. Ang importante lang, pag isasalang tayo sa tentasyon na ito, magkaroon tayo ng perfect work. Make it perfect. Na hindi ka na magkakamali. Na hindi ka na magkakasala. Na hindi ka na magbabiolate. Na hindi ka na magtatransgress. Basahin pa natin. James 1:12. Praise the Lord. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. See? Kanina, count it all for joy. Ngayon naman, blessed is the man that endureth temptation. Ibig sabihin niya, nalampasan mo ang lahat. Pag ikaw ay natapos ng nasubukan, talagang na-endure mo, pag sinabing na-endure, hindi ka nagkasala out of all temptations. Anong mangyari? You will receive the crown of life. Kaya nga, palapit na nga tayo We are getting nearer and nearer sa pinapromise ng ating Panginoong Diyos, which the Lord hath promised to them that love Him. O, diba ang pagsubok ng Diyos sa atin, whether you keep my commandments or not, or whether you love me or not. O, so, saan matutupad yung pangako after you have proven to Him in this wilderness that you really love God?
how you love Him, keep His commandments when in times of temptations. Praise the Lord. Kaya kailangan natin ito. Tingnan mo si Job. Grabe pagsubok ni Job, di ba? Yung wife niya mismo, sabi niya, Job, curse your God and die. Sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Sabi ni Job, I will not. Even this worm destroy my body or eat my flesh. And yet, these things, still, I shall see God. I will not curse God. I will still praise Him. I will still exalt Him. O, di ba? After that, ano nangyari? Basa. Pakibasa, James 5:11. Praise the Lord. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Yan. Tingnan nyo. Narinig nyo ang testimony ni Job, yung patience niya. At nakita sa kahuli-huli na nandyan sa Panginoon, the Lord is very pitiful and of tender mercy. What blessedness, what gain, what reward natanggap ni Job after he endured patiently yung nangyari na test sa kanyang buhay. Ngayon sa buhay natin, itong ina-undergo natin na review. Ano bang purpose ng review? I don't know, ito si Elijah, nag-take kasi ito ng IELTS. Parang nag-ano ito ng, reviewer ba? Kahit yung LTO, mag-exam ka ngayon sa LTO to obtain driver's license. Meron mang reviewer na mabibili or merong reviewer na pwede siguro sa online para ipamiliarize mo lahat ng mga signs, rules, laws sa traffic or saan dyan na paggamit natin sa vehicle, paggamit sa road, yield sa lahat ng mga signs dyan. Ngayon, kung hindi mo i-review yan, yung isip mo, may mga mali dyan na naka-store. Pero pag-review mo, makukorek yan. Ay, mali pala yung imagination ko na ganito ang gawin ko. Mali pala yun. Ay, ito pala ang tama. So itong pagpakinig natin sa Word of God, this is our review. Bakit? Kinukorek yung mga mali natin. And we have still the time and the chance to correct it. Kaya habang kinukorek tayo ng ating Panginoon Diyos, be thankful. And you amend your ways, baguhin mo yung mga mali mo. Kung paano tayo kinukorek ng ating Panginoong Diyos, yung lahat ng kamalian natin na kinukorek ng Diyos, baguhin mo na, wag mo nang ulitin. Yung tama na ang dapat nating gawin. Praise the Lord. Kasi pagdating ng final test, pag na-correct ka na, sabihin ko po sa inyo, makapasa ka na yan. Kasi na-correct na yung mga mali mo. Basahin natin yan. Job 5:17. Praise the Lord. Behold, happy is the man whom God correcteth. Therefore, despise not thou the chastening of the Almighty. Yan. The Almighty, the living God, the creator of everything. Siya yung nagko-correct sa atin. Happy is the man whom God corrected. Therefore despise not thou the chastening of the Almighty. Huwag nating i-despise yung pagko-correct, yung pagpapalo. Di ba nung unang panahon, in our elementary days pa, diyan kami diyan ako nag-elementary sa Kapitan Tomas Monteverde Senior Elementary School. Nag-graduate ako diyan batch 1980. Naranasan namin diyan na ibilad sa araw. Naranasan namin diyan na mag-sitting on the air. Naranasan namin diyan na paluin ng ruler. Naranasan ko na rin matapunan ng chalk. Naranasan ko na rin makurot yung singit.
Lalo na yung teacher namin, si Mrs. Dariada, yung grade 1 pa ako. Ang haba kaya ng kuko noon. Kunting pislit lang, aray ka talaga. Alam mo, mga bata, may kakulitan talaga eh. So, tingnan mo. Mapalad ang nakokorek. Praise the Lord. Ay, ito tayo sa buhay natin. Talagang kinokorek tayo every day, every moment, every pakinig ng Word of God. No? Kinokorek tayo ng ating Panginoong Diyos. At tinuturuan pa. Basahin natin. Psalms 94 verse 12. Praise the Lord. Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law. Yan, no? Word chasten. Palo, no? Latigo, disiplina. Ay iba pa naman ang Diyos maglatigo, mag-chasten. Talagang maramdaman mo talaga. Alam mo noon, nagmamatigas pa ako nung bago pa ako sa Holy Place. Ako pa yung magre-represent sa barangay ng Barangay 3A. Yan yung San Pedro Street. Ako yung napili mag-represent ng ping-pong sa aming piyesta. Bago pa ako dumating sa Holy Place, I just ignore lahat ng mga correction, lahat ng mga rebuke na hindi tayo pwede magsali-sali dyan sa mga contest, sa mga sports na yan. That is worldly glory and worldly gain. No? Instead na itulong mo na lang sa bahay, exercise naman yan, instead magtrabaho ka na lang ng mabuti. Kasi dyan sa sports na yan, akala mo pasingot, exercise, pero ginawang ano yan eh, gamble, ginawang sugal. Alam mo naman ang mga tao, pag may makita nilang merong tinatawag na contest or yung paligsahan, ang iba niyan, pustahan yan eh. So sinasakyan niya ng masamang impluensya. Eh ako, parang hindi ko pa mag-give up yung pride ko noon. Ako, nag-representative ako sa San Pedro, bihira lang mapili. Kasi nung nagkaroon na kami ng tawag niyan, yung pilian na ba? Ako man napili. Yung table tennis ba? Hindi ko gi-give up yan. Kailan ko gi-give up yan? Nung pagkabukas na tournament na namin, itong pa ako. Hanggang ngayon, nandyan pa ang piklat. Paghakbang ko sa aming door, doon sa exit sa aming tinitirahan sa San Pedro, yung kahoy na nakabalabag dyan sa baba, merong doong mga pako, ulo ng pako na hindi ba napiko, hindi ba pinokbok. Siguro meron yung mga walls doon ng mga kahoy, tinanggal yung pako, hindi na lang inimis ng husto para hindi makasamad. Pagtikang ako, nasabit yung, itong right ko, nasabit yung dito sa kahoy na may pako, na ulo ng pako na lumabas. Pagtingin ko, kita yung buto, kita yung puti na laman doon sa loob. Doon ako nag-faint. Then naalaala ko, Lord, salamat, pinalo mo ako before the tournament. Praise the Lord. So natuto ako by chastening. Ano pa, yung worldly song ko, saan ko natutunan na magbago talaga ako. Kasi hilig ako ng Beatles eh. Hindi naman ako singer. Pero hilig lang ako. Mahilig ako sa music. Ang music hindi hilig sa akin. Yun ba yun? Tama ba yun? Mahilig ka ng gitara pero ang gitara walang hilig sa iyo. Ano ba yun? Doon sa National Jamboree. Boy Scout ako sa City High eh. Hindi man kami kasali sa activities kasi ginawa kaming staff. Isa ako sa operator ng handheld radio. Nag-training kami diyan sa UM, yung pinakataas diyan na building sa Bolton, merong radio diyan. Diyan kami nag-training. Yung lahat ng coding, memorize namin yan. Q5, S9, loud and clear. Yung A to Z na mga Alpha, Bravo, Sierra. Lahat na yan. Charlie, memorize namin yan para sa communication. Naku, nagsabay-sabay man ako yung paborito ko na awit na Beatles, pinakanta man doon. Ang sarap din ng aking yung kanta-kanta din ako doon sa, naku, yung tainga ko. Biglang nagkaroon ng
ugong, parang waves ng dagat, kasama ang labad sa ulo, sakit sa tainga. Nung sinabihan ko yung commander ko sa Boy Scout, dala ko sa clinic. Yun namang clinic, tiningnan yung butas ng tainga ko, nag-drop siya doon ng ilang drops na liquid, naglalo tuloy. Kailan lang yun naggumaling? After I knelt down 2 o'clock a.m., nagpray, asking forgiveness what I have done. Pag-ask ko ng forgiveness, instantly, nawala lahat ang aking sakit. Yun, na-realize ko. Kaya tayo mapalad pag pinapalo ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 94:12, di pa nabasa? Tapos na. Psalms 119:67. Praise the Lord. Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Yan. Yung palo ng Diyos, talagang saktan ka talaga. Ipadanas talaga sa iyo yung, ay alam mo naman, wala naman siguro tayong tatay na magpalo, parang hangin lang na, si Elijah pinapalo, yun naman, bali lagi ng mga hanger. Ganon yan mag-chastening Ayan, si Brad Chris, kung magpalo yan kang tiyan noon ako. Hindi basta-basta. Ganon din ang Ama natin sa langit. No? Afflicted tayo sa palo ng Diyos. Pero, benefit natin yan Kasi, bago tayo nagkaroon ng pagbago sa buhay natin, dumaan tayo ng kung ano-ano yung dinaan natin ng mga going astray. Nung nagkasakit na tayo, gi-chasten tayo ng Diyos by affliction, we learn. Kaya nga, sinabi dyan, I was afflicted. Before I was afflicted, I went astray. Bago mo ako pinalo, bago mo ako sinaktan, ako ay naligaw ng landas. Subalit ngayon, I keep your word. Praise the Lord. Yun. Kaya dito sa wilderness na ito, nandyan na lahat ang review, nandyan na ang exam, nandito na lahat. Kaya i-prove natin habang tinuturuan tayo magpaturo. Kasi meron tayong hinaharap na may mga anak ng Diyos dito. Pastor, magpa-pray ako. First take ko ng civil service, bagsak. Pagkatapos, second, bagsak. Ngayon, pang third ko na. Anong sabi ng government? Did the government gave you a limit sa pag-retake? Wala po. O tayo, pasalamat tayo sa Diyos habang buhay tayo. Kino-correct tayo para magbago tayo at binibigyan tayo lagi ng pagkakataon to prove na talagang perfect na tayo. Praise the Lord. So ito na yung panahon na gagawin natin. Gamitin natin ito. Ang panahon na ito. Kaya huwag niyong ikasakit. Minsan ma-rebuke. Minsan pa yung pag-preach ko dito, medyo pasigaw. Tapos sabihin niyo, galit ata si Pastor Chito. Huwag niyong isipin yun. Talagang ang purpose noon is to convict and to touch our lives na kailangan talaga tayong sumunod. Praise the Lord. Basahin pa natin. Proverbs 3:11 hanggang 12. Praise the Lord. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father, the son in whom he delighteth. Yan. Love of the Father pala ito. Love of our Heavenly Father pala ito. Na nadidelight sa kanyang anak, na kinakailangan niyang maturuan at kailangan niyang makorek. Yan ang ating maging ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. So, despise not the chastening of the Lord, neither be weary. Neither manghina ka, no? Ma-stumble ka, ma-offended ka. No, wag. Do not do that. Saan ba yung nakita ko na teacher ng piano na hindi pwede walang hawak na pamalo? Sa estudyante, pag nagkamali yung kamay, palo ka agad.
Pag nagkamali yung posisyon ng kamay, pak, pitik ka agad. Oh, hindi yan, straight. Oh, yung kamay mo, kailangan nakabukad-kad lahat yan, huwag mong ganunin. Kailangan bukad tanan para yung tikla, grabe. Pero tingnan mo naman ang produkto. Hanga-hanga din. Hindi ka rin sa'yo na yan eh. Hindi na yan wala sa buhay mo. Forever mo na yan madala. Ganun din sa buhay natin. We are getting nearer to our final board exam. Praise the Lord. Basahin pa natin. Hebrews 6:15. Praise the Lord. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Yan. Matapos natin ito madaanan lahat. Matapos ang correction, matapos ang chastening, matapos ang exam, matapos ang tukso, tapos perfect na, entire, wanting nothing, wala nang kulang. Anong sunod niyan? Yung promise na ng Diyos. We will be crossing the Jordan River towards the land of promise. Kaya, ganun po, sa buhay natin, hindi pwede walang test, basa. Proverbs 17, verse 3. Praise the Lord. The fining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. Yan. See? The fining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. Ano ba yung fining pot? Yun yung paso na clay na doon pinupurify ang silver. At saka yung furnish, yun yung pinupurify yung gold. So ang purpose ng Diyos, tinatry tayo to purify us, to make us pure as can be. O kaya, tinan mo si Abraham. Pag sinabi dito, after he patiently endured, he obtained the promise. Ganun lang ba kadali? Hindi. He went through the eye of the needle. Pumasok muna siya sa mata ng karayom na napakahirap. Yung pagsubok ni Abraham, hindi basta-basta. Bago niya natanggap yung pangako ng Diyos. Anong pagsubok na pinaka-peak, pinaka-highest na pagsubok na ranasan niya? But napasahan niya yan. Basa. Hebrews 11 verse 17. Praise the Lord. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that hath received the promises offered up his only begotten son. Yan, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his holy begotten son. See, natanggap niya yung mga promises ng Diyos, but before that, he was tried to offer his own beloved son Isaac. Hindi niya gi-spare yun, but it was just a test sa buhay niya. Ginawa niya yun by faith. Kaya pag wala tayong faith sa Diyos, mahirapan tayong sumunod at magpa-undergo ng test. Kaya ngayon pa lamang kinokorek na tayo para alam na natin anong gagawin pagdating ng exam. Pagdating ng exam, pasahan mo lang yan. Have perfect work para wala ka ng kulang. Sigurado yan. You will receive the promise. Praise the Lord. At saka, saglit lang yan. No? Minsan lang yan. Yung pinaka-title na Son and Daughter of God, forever na yan pagtapos na. Pero saglit lang yan. No? Basahin natin. 1 Peter 5:10. Praise the Lord. But the God of all grace, who has called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Yan. Tinawag tayo for this eternal glory by Christ Jesus. Alam niyo, napaka-kampante ni ngayon? Trump. Kasi yung mga brilliant
individual sa Amerika sumuporta sa kanya. Tapos nanalo pag yun siya. At naano ko sa speech ni Trump, he used to quote Bible. And he said, I will uphold Bible. My most favorite book in my life is the Bible, sabi niya. I will bring back the Bible in America. Ganon. Tapos yung pinakamayaman ngayon sa mundo dahil sa kanyang talent, si Elon Musk, sumuporta sa kanya. And Trump is so proud of Elon Musk. Sunod-sunod yung discovery niya, yung kanyang invention. Aside na ang bilis niyang naka-develop ng SpaceX na yan na mag-explore sa outer space. Ang bilis niyang nakagawa ng fastest jet. Ngayon, ang bilis niyang mag-manufacture ng mga yung Tesla electric car at meron ng bus, no? Meron ng train. Grabe, ang bilis ng kanyang pag-innovate. So meron ng mga inventions na future vehicles na pwede nang ipakalat sa buong mundong ito. Kaya bigla siyang yumaman. Pero sabihin ko sa inyo, walang makasurpass, makalampas sa programa ng Diyos para sa atin. Praise the Lord! Meron. Ganun yan. Basahin natin yan. Yun na nga. Basahin ko ulit, ha? Intindihin natin. But the God of all grace who hath called us unto eternal glory. Wala man yan sa programa ni Elon Musk. Although Elon Musk helped, big help to our technology, such vehicles, such communication systems, and so on and so forth. Temporarily. Ito eternal glory by Christ Jesus. After that you have suffered a while, kunti lang ating pagtitiis, make you perfect. Ito na yung pagturo niya sa atin. Ito na yung pagsubok sa atin. Establish. Ito na yung tinitibay tayo. Strengthen. Settle you. Kaya lagi nating isipin, habang may correction, magpa-correct. That is applicable for actual temptation and test, trial sa buhay natin to have our perfect work. So, para wala na tayong kulang. Pasado na tayo. Praise the Lord. Pasado na tayo sa harapan ng Diyos. We will receive the promise. What promise is that? Even the temporal promise of God, ma-avail natin yan. Kumbaga pa, masaksihan pa natin, ma-experience pa natin yung pangako ng Diyos dito. Godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is yes. And the life that which is to come. Matikman pa natin yan habang ninindigan tayo sa Kanya. Kaya, lalot na yung eternal glory na yan. So, to God be the glory. Let us be thankful to our Lord Jesus Christ. Let us i-prove natin habang nandito pa tayo, sinasalang pa tayo sa wilderness, at tumitingin ang Diyos sa atin. At alam ng Diyos sino yung umiibig sa Kanya at hindi umiibig sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung sumusunod sa Kanya at hindi sumusunod sa Kanya. Last verse, basahin natin. 1 Corinthians 8 verse 3. Praise the Lord. But if any man love God, the same is known of him. Yes, kung meron nga na tao na talagang umibig sa Diyos, keeping His commandments, the same all is known of Him. Hindi rin pwedeng hindi malaman niya. Alam ito ng Diyos. Kaya, alam ng Diyos ang ating ginagawa. So, praise the Lord. Kaya tayong lahat, wag nating i-count for sadness, wag nating ikasama itong wilderness na ito, time of correction and time of test, time of temptation. Kailangan malusutan natin ito with a perfect work dahil ang nagturo sa atin is a perfect God. Then, patuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa finishing line. Amen? Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.
closing song.